Hello and welcome sa panibagong SEO kwentuhan episode natin. Ito yung pangatlo nating story. And Yan. this time mayroon tayong binigay na story coming from our listener na ang title ay You Lost Your Heart on Your Job. Oo nga, Napaka, mabigat ah. parang ang smells fishy yung ano niya, title niya na to. Ano, tungkol kaya saan tong storya Ito na to. na binigay sa atin ng sender na to? Yan, sige, sige. Baka naiisip ko dito yung, alam mo yung pelikula ni Sharon Cuneta? Yung ano, I love my job, sir. Pang Parang, yung, movie. yung Okay. anyway, so let's read it na. Ito yung ano, sinend niya sa atin. Buong buo to, babasahin natin, no? Walang cut. So, ito na nga. Hello mga Lodi. Gusto ko lang i-share itong kwento ko at baka kasi mapulutan ng aral. 12 years na akong nagpi-freelance. Matagal na to ah. Mhm. Mainly link building ang ginagawa ko. Yung kwento ko na i-share is about sa isa kong experience sa naging client ko noong 2019. Mhm. Na-hire ako bilang isang link prospector sa isang SEO agency sa US. At magkapatid yung naging boss ko dito. Nagustuhan nila yung work ko kaya tinuruan nila ako mag-link building. Bago lang sa akin ang link building dahil dev talaga ang ginagawa ko. Yung nagturo sa akin, isa sa magkapatid, itago na lang sa initial na S. So si S. Okay? At first, maganda naman yung kinalabasan at parang naka-vibes ko din si S. Nagpaturo pa nga siya sa akin magluto ng adobo. So, wait lang, wait lang. US, so foreign to, no? Foreign? Oo pa Tama? rin. Tapos nagpaluto, nagpaturo ng Nag-adobo. adobo. It's Sikat, adobo. sikat naman kasi talaga yung dish natin na yan, adobo Ah, dish sa iba't ibang bansa eh. nice, nice. So, yun na nga. Nakuha ko lahat ng tinuro niya sa akin at marami akong napa-live na links. Almost high DR at free lahat. Sobrang tutok ako sa project kaya per email, naka-sign in sa CP ko para makita ko kung may nagre-reply. Mm. Ginawa ko lahat ng management kahit hindi nila ako binigyan ng instruction para gawin yun. May Okay. proactive, parang proactive yung ginawa niya. Mm. Naglagay siya ng notification, no, sa cellphone. Oo. Yung mga Nice. medyo ako, para sa akin, hindi ko, ako especially pag weekday, weekend, hindi Weekend. ko Oo. nilalagay ko do not disturb yung cellphone ko para hindi ko DNC. nakikita yung Oo. ano notification. Kasi Sa akin, nakaka-stress pag nakikita eh. Sa akin, yung sa work ko, hindi naka, ano sa cellphone ko eh. Kumbaga yung personal na email ko lang yung nasa cellphone ko. Ayoko yung nagpiping eh. Pero, Oo. ayun, yung ginawa niya. So, ano to, medyo dedicated talaga to sa, ano, trabaho, no? Gusto ko malaman kung saan, kung saan na tawag dito, saan lalabas yung, ano eh, you lost your heart on your job. So, sige, babasahin natin, no? Okay, na-appreciate naman nila ako at ginawa akong manager. Okay. May mga tao na rin akong minamanage that time. Inofera nila ako na maging business partner at syempre race na Mm. kinatuwa ko naman. Ginalingan ko talaga sa work ko. Nakita ko naman yung dahil pasok ng pasok yung client namin. Hanggang sa sobra na yung oras na ginugugol ko sa kanila. Abot pa rin ang pagbigay nila sa akin ng papuri and pangako. Yun yung mabigat, yung pangako. Anyway, hanggang sa na-feel ko na nagbago sila sa akin. Uy, hindi na nila na-consider yung workload at naging nagger na din sila kahit nare-reach ko naman yung quota. Okay. Dito na ako nag-decide na magsabi na hindi ko na kaya ng extra workload. Okay. Sakto rin kasi na may offer sa akin na ibang client ng mas mataas na rate. Okay. So, sinabi ko rin ito sa kanila kasi gusto ko rin tumaas sana yung rate ko sa kanila. Nakita ko rin kasi sa freelance group na ganun dapat yung gawin or yung pwedeng gawin. Dito, namimili ako kung saan ako mag-focus. Sa kanila ba o doon sa isang client na nag-offer sa akin ng mas mataas na rate. Mm. Nagiging interesting na yung story. Mabilis yung pangyayari dito sa Oo, mabilis, mabilis. Noong una parang okay naman yung work niya dun sa isa tapos Pinromote pa nga nagkataon siya eh. dumami yung load, no? Oo, yung workload. Karon ng Oo. workload tapos hanggang sa may isa pang kasi sa freelancing talagang minsan minsan nakaano ko especially dun sa Upwork. Mm-mm. Minsan may magsesend na lang sa'yo ng job interview kahit na alam mo yun, hindi mo na ina-expect, di ka naman nag-a-apply. Mm-mm. May mga ganong kasing times na mapapatingin lang din ako na ano ba, maganda kaya to offer na to. Kahit na hindi naman ako nag-a-apply, kahit na meron Oo. akong current, diba? Mm-mm. Siguro doon nga rin nakuha yung ano, yung
offer na isa pa, no? Dito sa kwento niya. Okay. Okay. So, sige, idediretso ko na, sir. Kinabukasan, nung mag-check ako ng email sa phone at mga spreadsheets, nagtaka ako bakit hindi ko na ma-access. Ako, Mhm. ito na nga. Dito na ako kinabahan. And nung nag-OL ako or nag-online ako, nakakuha na lang ako ng message na nawala na raw yung heart ko sa work. Ito pala yun. Ayun pala yun, ibig sabihin. Okay. Kaya daw nag-decide sila na tanggalin ako. So ito, iano ko na lang sa ano nga, tawag dito, wordings niya to eh. Hello, kung wala yung heart ko, edi sana hindi naka-sign in account sa CP ko. So, tama nga naman. Siyempre, alam ko naman worth ko at kung ano ang totoo. In spite of that, nag-thank you pa rin ako at nag-apologize if yun yung tingin nila sa nangyari. Mhm. Then, pinili ko yung client ko na nag-offer sa akin ng mas mataas na rate. Buti na lang. Itong bagong client ko, napakabait at kahit kailan hindi ko naramdaman yung pressure. And naniniwala siya sa kakayahan ko. Buti na lang talaga. So, 4 years din kaming magkasama. So, up till now, no? 4 years na din kami magkasama. So, tingin ko up till now yun. 19. So, oh, 2000. 23. Okay, okay. 19 daw eh. Tama ba? Mm-mm. 23. Okay, Baka so tapos 2019, yung 2019, yun yung point na umalis siya dun sa dati niyang ano, kay S. Tama ba? di Pagkakaintindi ko. parang hindi doon siya nag-start ata. Okay, okay. Doon siya nag-start. Sige, sige. So, funny thing, after a week na nawala ako dun sa client na nagtanggal sa akin, kila S, they are messaging me na they are happy to hire me again. Okay. They've been messaging me every month and even on holidays. Haha. Sorry, it's your loss, not mine. Wow. So doon na nagtatapos yung ano yung Storya. yung story niya. Pero ganda yung ano yung Maganda. dulo. Sweet. Maganda yung dulo. Oo. Short And sweet. simple. Oo. Napaka Ala. yung sa messaging pa lang parang Mm-mm. napaka confident nung sender natin, no? Mm-mm. Dun sa nangyayari sa kanya. Kaya nga. Kasi biruin mo, mahirap kaya yun yung parang mamimili ka sa dalawang client, especially Mm-mm. yung isa medyo matagal na siguro siya doon or what. Mm-mm. Tapos yung isa bago lang. Parang aadahin mo, sino ba dito yung mas Titimbangin mo. matimbang? Oo, Oo. timbangin mo. Oo. So, mahirap yung ganun situation. Pero buti na lang maganda yung napili niya na Mm-mm. i-pursue na client. Okay. Hinahanap ko dito sa message, sa kwento niya if sinabi niya ba na meron siyang bagong offer. 'Di ba? Sinabi niya no na may bago siyang offer. Tama ba? Parang hindi nabanggit, pero meron kasing sinabi dito na yung ano daw, sa freelance group, ganun daw yung mga Mm. pwedeng gawin. So, sinabi nila Okay. na may ibang client na nag-offer sa kanya. Okay, May, okay. mm, Di ko alam may mga groups din ako sinasalihan na freelance group. Tapos, minsan may mga ganun din na parang meron sila mga binibigay na tips kung paano ba Mm. i-handle yung mga ganun na paano ka magkakaroon ng rate, paano ka tataas yung rate mo. Increase. Oo, Oo. may mga ganun din eh. Yung, basta nakalimutan ko na yung pangalan. Pero may mga ganung group, yung tribe yata. Oo. Oo, Na try mo. sinasabi nila yung mga dapat, yung mga ways, nagbibigay sila ng tips doon paano ginagawa nila doon sa mga ganung Mm. situation. So, I Oo. think parang ganun yun, no? Sinunod niya yung payo doon na sabihin sa client na may nag-offer sa kanya. I think normal naman, ginagawa talaga yon. Especially kapag Mm. loyal ka doon sa isang client, tapos Mm. gusto mo parang anuhin mo siya na, uy, may nagbigay sa akin, mas mataas yung offer. Ano ba? Parang, ang dating kasi, ang message nun, parang ano eh, gusto mo bang tapatan to? Oo, parang ganun Tama eh. ba? Dapat Parang ganun. ganun eh. Oo. Ah, Mm. pero Nice, mali yata nice. yung kinalabasan, hindi. Mali yung pagkakaintindi nung tawag dito yung Ah, previous client sila S. Oo. Tinanggal Sige. ka agad siya eh, no? Oo, tinanggal nga siya. Add ko lang doon sa ano mo sa sinabi mo yung sa may mga groups na nagtuturo tungkol doon. Pwede niyo ring panoorin yung ano yung YouTube channel ni Ramit Sethi. I will teach you to be rich. Meron siyang ano doon parang tactical negotiation. Siguro ilalagay ko sa show notes ng episode na to kung paano ka yung tactics na pwede mong gawin kung paano yung tamang paraan ng pag-negotiate sa salary mo. May step by step yun and Oo. meron siyang template. So, maganda yun. Ilalagay ko sa show notes. Napanood ko siya nung nakaraan eh. So, Mhm. ginagawa ko na siya. Pinapractice ko siya actually.
Well, I think hindi lang para sa mga ano yan, employee, pwede rin yan sa mga Freelance? agency Oo. owners. Ay, agency Kasi, owner. oh, 'di ba? Kasi kadalasan nagkakaroon din ng negotiation kapag yung mag-offer Revisiting ka ng ng ano. service Oo. mo. Oo. Maganda rin Sige, siguro sige. yung ganong concept. Okay. So, yan. Dadissect na natin yung ano, yung Mm. sinend ni Sender. So, thank you, Sender, for sending this. Marami tong aral na mabibigay sa atin ngayong araw na to. So, first question natin, sir. Paano mo malalaman kung yung isang client na nagiging toxic na siya at kailangan ng i-reconsider or reviewin yung mga bagay-bagay between sa relationship ng dalawa? Meron tayong isa naging topic na to sa podcast, no, yung how to spot yung Oo. red flag client. Pero yun kasi more on pag ano na yun pag bago mo pa siya maging Oo. client. So may Oo. spatan mo. Pero yun nga, meron din naman kasing times na maganda yung umpisa, no? Moving, Oo. tapos bandang dulo nagiging toxic na kasi yun nga katulad nung nangyari, dumami masyado yung workload. Kasi as an agency owner ako, nafe-feel ko, minsan nafe-feel din ng mga nagwo-work para sa akin. Kapag sobrang dami ng kinukuha kong client, tapos dumadami na rin yung workload nila. Kung hindi naman ako mag-a-add ng mga like manpower, syempre, mafe-feel yun ng mga nagwo-work sa akin existing Mm-mm. or currently. Mm-mm. Kaya ngayon, Tama. as a agency owner, kailangan marunong ka din mag-juggle. Kung syempre, the more work na pumapasok, the more manpower yung kailangan mo na Mm-mm. mag-hire ka ng mga bago or magte-train ka ng mga trainees. Mm-mm. So, pagdating naman sa ano ng client na toxic, since marami na rin ako na-experience ng ganyan, ayun nga, sa umpisa, okay, sa banda dulo, nagkakaproblema. Minsan sa pagseset ng goals, I think, pag hindi nyo ni-meet yung ano, reasonable naman na kapag naging nafe-feel mo na toxic. Minsan, akala mo yung client yung toxic, yung pala ikaw. Kasi, yung mga, Yan, oo. di ba yung mga binibigay mo kunyari, sabi mo sa kanya na, oh, pag ginawa natin to, ganyan, after 3 months, after 6 months, tataas na yung traffic. Pero hindi mo Yun lang. nagagawa. Di syempre, Oo. yung client naman sa side niya, Sabi mo, ano, di ba? mafe-feel Oo. naman niya na ganun. So, kung sa Mm-mm. tingin mo na bibigay mo naman yung value, yung client yung problema na, uy, teka, parang nag-iiba na yung sinabi mo previously doon sa mga sinabi mo. Sabi mo, gagawin mo ako manager, pero hanggang ngayon, ganyan, ganyan. Mm. So, pag Mm-mm. hindi niya natutupad yung mga sinasabi niya, ano ka lang, constant meeting siguro kayo. Tapos kapag hindi pa rin niya nagagawa or nasusunod yung mga demand mo, kahit na nagbibigay ka naman ng value, Mm-mm. yun, I think dapat mag-consider ka na na isuko ang laban. Oo. Hindi ka na kumuha May ng may ibang may client. tanong ako diyan, sir. Ano ba yung kunyari tulad ng sinabi mo yung nadadagdagan na yung kunyari nadadagdagan yung kliyente nung client mo, mga Mhm. customers ng client mo ganyan. May ibibigay siya sa iyo, 'di ba? Ilan ba yung typical or ilan ba yung Mm. ideal na clients for an SEO? Mga 5 ba or 6, mga ganun ba? Para magka-idea Um, sila. Mm. Well, depende naman yan sa dami ng ginagawa niyong service, no? Kadalasan, Okay. Mm. sabihin natin kapag general SEO tapos nandyan yung link building, nandyan yung Mm. on-page, technical, ganyan. Kung may team kayo, sabihin na natin tigi-tigi sa bawat isang aspect, I think kaya nyo mag-handle ng mga max 7, 6 to 7 7. Oo. clients. Oo. Mm. Pero kapag link building, I think mas marami yung kayang i-handle. Kasi 'di ba parang repetitive naman yung task sa link building and magiging Mm. unique lang is yung pag magre-reply ka, pag magsisend ka ng mga negotiation, pag Mm. send ka na ng topics, gano'n. So, yun. Sa pag link building, I think mas marami yung kaya mong i-handle. Pag yun lang Mm. yung kaya, yung in-offer yung service. Pero Mm. kapag, sa akin, sa technical, mas mabilis. Kasi minsan technical, may isang website na aalamin mo lang yung quick wins let's say gagawin mo lang siya ng isang araw. Mm. Ganun. Kasi natapos mo na yung mga impactful na task sa Mm. technical. Marami kong client ang pwede kong kuhanin kapag ganun. Pag ganun yung Mm. service na ino-offer ko. May mga times ba, sir, na nangyari rin sa'yo, yung parang nang unti-unti nag-e-evolve yung, kasi siguro sabi natin first 6 months okay naman kayo, biglang, alam mo na, nagbago bigla yung ugali Oh, nung nangyayari yun no? Kasi nangyayari yan lalo na mm, kapag sobrang tagal na ng mga client nyo. Let's say 6 months mm, pataas na nga. Kasi minsan nag ano rin yan ng bago. Lahat naman mm, halos eh.
sa kahit anong strategy. Kapag Mm. paulit-ulit yung strategy na ginagawa nyo, okay, alam na namin yan. Especially kapag may in-house SEO yung client mo. Okay. Ang Mm. mangyayari kasi dyan, i-adapt nila yung mga strategies na ginagawa nyo. Tapos Mm. kapag paulit-ulit na lang ang ginagawa nyo, sila na magtutuloy. Okay. Ganun, Pero ba't kailangan kadalasan. maging toxic, no? Sabihin mo sa akin na, okay, kailangan namin mag-cut ng budget, ganito. Pero kung magiging toxic ka, kasi magkakaroon pa ng stain yung ano nyo yung Sa relationship yung bagay. dalawa. 'Di ba? Parang, Mm. may ganun nga kasi minsan, yung parang, siguro, yung iba rin, kasi case by case scenario naman to kung bakit sila Case siguro to case nagiging yan. toxic. O Oo. ano, baka Mamaya, nalulugi nagkasakit sila. pala, ganun, no? Ayan, ganyan. Oo. Nagkalugi, mga external Mm. factors, di natin Oo. alam. Iba pa Tapos rin yung, naapektuhan ka na rin, 'di ba? oh, may Oo. mga ganun. Tsaka lalo na yung recession, isa sa mga pinaka, ano yan, My point. hindi Mm. natin nakikita, o hindi natin Mm. nararamdaman dito sa ngayon, pero malay mo sa kanila, ang mahal na pala ng bilihin, ang mahal na pala ng rent, 'di ba? Mm. Oo. Sa office pa lang, ang mahal na. So, nai-stress sila, mga ganung Mm. bagay. Tsaka yung nakaraan nga, yung wildfire sa California, like, Yan. baka Mm, naka-apekto rin sa business nila yon or may whatnot. ganun. So, may mga external factors. So, kailangan nyo pa rin siyang itawag dito, himayin. Ipin pa Baka din. may something din na nangyari. Hindi puro yung sa side nyo lang. Himutok, puro ka himutok. Ba to, bad trip to, ganun. Anyway, bakit sir mahalaga yung pagsiset ng boundaries sa freelancing at paano mo ito effectively may implement? Kapag marunong ka kasing magsabi sa client na, ito lang yung gagawin ko, SEO, link building Okay. technical, hindi ko handle yung SMO or yung Mm-mm. mga email marketing. At Mm-mm. least, yung client alam niya na, okay, hindi ako nag-expect ng traffic or ng Mm. conversion galing dito. So, Mm-mm. kailangan ko ngayon mag-hire pa ng bago para Mm-mm. i-focus to mga ganitong Mm-mm. task. So, mahalaga yun, especially kapag sa communication yun ng client, kung gusto mo talagang Yan. magstay Oo. sila. Mm-mm. Kasi, yun nga, sabi ko, pwede mo naman kasi sabihin sa kanya, ngayon alam ko si Google hindi na basta, ano lang basta search traffic lang yung tinitignan niya. Mas Mm-mm. gusto ni Google na diversify na yung traffic ng mga website, especially may social media presence, may paid ads, Yan. ganun. Oo. Pag hindi mo kaya, sabihin mo. Ganun. Walang problema yon. Kasi ganito naman tayo sa freelancing. Hindi naman tayo perfect. Hindi rin Mm-mm. tayo lahat alam agad. No? Meron talaga mga kanya-kanya tayo expertise. Kaya Mm-mm. mahalaga na nako-communicate mo yan sa client sa umpisa pa lang Yes. ng nyo campaign. Mm-mm. So, sige, bigay pa ako ng example dun sa boundaries. Pwede ka rin mag-set ng ng parang oras mo lang na pwede kanyang i-message. Yon. Like, kasi 'di ba usually yung mga clients natin is nasa ibang time zone. So, for an instance ako, sinasabi ko lang sa client ko na available ako from 9 p.m. to 12 p.m. Ay, 12 a.m. sorry. 9 p.m. to 12 a.m. So, after nun, syempre US or Canada time na sila. Hindi na ako available nun, no? And also, isa rin sa pwede nyo iset is meron kayong rule na kunyari 1 day or 2 days yung max reply, max day ng reply on both sides. Like kapag nag-message siya dapat within 1 day or depende sa inyo ako within 1 day dapat makareply ako eh. So within a day dapat makareply ako sa kanya and vice versa. Kasi minsan may kailangan tayo dun sa client, 'di ba? So mas mare-respect nila yung oras mo and at the same time, alam nilang nire-respect mo yung oras nila. Yun, yung pagsiset ng mga boundaries na ganun. Tapos kunyari, sa mga holidays din, magsabi rin kayo sa kanila, syempre, di ba? Kasi wala naman tayong, yung mga freelancers, wala naman tayong VL or vacation leave sa kanila. Pwede nyo naman sabihin sa kanila yun na, hey, I'll take this leave sa gantong araw na to, di ba? Para hindi sila mag-expect ba na nagtatrabaho ka pa rin. Ayun, ano pa ba? Sa bounce ngayon, ang ginagawa ko mostly async sa mga clients ko. Like, hindi na kami gano'n nag-meeting. More on Loom recorded videos na lang. So, on the first part ng yung sa discovery call pa lang, sinabi ko na sa kanila na optional yung meeting natin. Like, lagi ako mag-update every week and then every month. So, yung every month may recorded video or kung gusto mo magkita tayong dalawa para mas smooth yung transaction nyo. Like, ano yung ine-expect nila na makita itong week na to? Ano yung ine-expect nila makita ng na to? So, yun. If masaset mo lahat yun, and mag-guide mo lagi to si client na ganun yung klase ng work flow nyo yung dalawa, mas okay yun. If hindi nyo na set yun, tapos bigla-bigla na lang kayong nawawala, di ba? So, medyo, yun, delicates. May reaction ka dun, sir? Wala, okay naman. Anyway, sige. The third question natin is, paano mo malalaman ang worth mo? Mabigat tong tanong na to. Paano mo malalaman ang worth mo bilang freelancer at kailan mo dapat i-negotiate ang rate mo? Ooh. Oh, Ooh. okay. Good
question actually kasi mahirap siyang pag-usapan, mahirap din magbigay ng answer dito kasi nakadepende naman yan sa tao. Yun nga sa sender natin, obviously, alam niya kung ano yung worth niya bilang Okay. freelancer at alam din niya Mm. kung paano i-negotiate yung rate niya. Medyo siguro I think ano lang, pangit lang yung naging dating para dun sa client niya nung umpisa. Mm. Pero 'di ba, sabi nga doon sa dulo, Kinontak parang siya. kinontak pa ulit siya. Ibig sabihin siguro Oo. na-realize din ng client na, ay, Ay, ang dami na namin binibigay na task sa kanya, napaka-effective nito, tapos hindi namin ni-raise yung rate or hindi namin, alam mo mm. yun, inayos yung workload niya. Ganun. So, Mm. mali nga talaga sa side ng client. O kaya may bago silang hire tapos bakit kaya yung si ano ganto? Mm. Kinaya naman Na-compare, but no? ito. Oh, Na-compare na-compare. niya. Ayun, ayun. Mali Siya yata pa yung yun. ginawa natin. Parang ganun siguro yung nangyari doon, no? For sure. Okay. Para naman dun sa mga nahihirapan na i-negotiate yung rate nila or isipin yung worth nila. Syempre, Mm. unang-una niyan, i-assess nyo muna ano ba yung skill, ano ba expertise, ano ba yung value na pwede nyo ibigay dun sa client. Mm. Kung mas madami, let's say, na halos 80% ng ginagawa ng mga digital marketers, kaya nyong gawin. Why not? Na magtaas kayo ng rate. Kahit siguro mga Mm. $50 per hour yan, okay yun eh. Mm. Kasi bihira yung mga ganun na mapakadaming expertise or experience. 'Di ba? Mm. Tapos tignan nyo rin kung dun ba sa experience nyo, sa hourly rate nyo, kung yun din ba yung average na Industry, oo. na ginagawa ng mga katulad nyo na let's say 3 Mm. years experience na kayo sa SEO. Magkano ba nire-rate nila? Madali lang naman yun. Titingin lang kayo sa Google, search nyo lang, tapos makikita Mm. nyo na doon, LinkedIn, Indeed, may mga naglalagay naman doon ng mga price. Glassdoor, yan. Mm. Oo. Minsan yung sa US or sa Canada, yearly yung kanilang competition. Mm. Mm. Dito lang naman sa atin na monthly at Monthly. hourly. Oo. Yan. Tapos Okay. din, isipin nyo rin yung ito yung madalas hindi natin nababanggit, yung Mm. kung gaano na ba kalaki yung naging effect ng inflation sa inyo. Tsaka kung ano yung Mm. economic Mm. changes. Let's say yung mga, back in 2019, nung una niyang client, ang ano pa lang, siguro, gasolina pa lang nun, baka 20 per liters, ganun. Di Mm. ba? Tama ba? Kasi kailan ba yung nagkagera sa Russia? Doon yung tumaas eh. Yung sa Russia, Ukraine. So nung tumaas yung price ng gasoline, syempre tumaas din yung presyo ng bilihin. So may chance na pwede ka magsabi sa client mo na baka pwede nyo namang itaas ng konti yung rate ko kasi medyo mahal na yung Mm. bilihin sa amin. And I know Yan. na experience nyo rin yan kasi global naman yung nagiging inflation eh. So Mm. ayun, yun yung Okay. mga ibang mga mabibigay ko. Mm. Yung ano tawag dito yung sinasabi ko nga ulit kay Ramit Sethi, pasok na pasok to dito. Parang may mga certain ano siya doon eh. Kumbaga pagkakasunod-sunod ng mga sasabihin mo. Like yun nga, kailan mo kailangang tawag dito? Kailan mo pwedeng erase yung negotiation sa salary mo. Maganda yung sinabi ni Sir Gab kanina. I-add ko lang doon is lagi mo tatandaan or lagi kang gagawa ng parang listahan ng mga lahat ng nagawa mo. 'Di ba nagba-monthly report ka? So, halimbawa, naka 1 year ka na or 2 years na sa company. So, meron kang listahan ng mga lahat ng nagawa mo and improvements, etc. I-compile mo yun. No? Para pag nag-negotiate ka, may dahilan si client mo na itaas yung ano mo, yung sahod mo or yung hourly rate mo or kung yung monthly rate mo, 'di ba? Kasi bibigyan mo siya ng ng overview ng Mhm. ibinibigay mo sa company. Like ano ba yung value na naibibigay mo sa company? No, kung hindi ka pa matagal na nag-SEO like 5 years, tulad ng sinabi ni Sir kanina sa industry na kinabibilangan mo like sa SEO. So yung iba kasi doon medyo matagal na eh. So meron silang bala. Kung ikaw sisimula ka pa lang like a year ka pa lang or 6 months ka pa lang, pwede mong i-compile lahat ng mga nagawa mo or naitulong mo sa company and then sabihin mo sa kanya na hey, ito na yung nagawa ko and then if mas maganda doon, mag-set ka ng milestone after 6 months kung pwedeng reviewin ulit yung ano mo, yung salary mo. No, hindi yung impromptu pagkaharap yung dalawa, can you raise my salary? Parang ganun kaagad. So bigyan mo siya ng dahilan, 'di ba? Kung bakit kailangan niyang kasi business minded yung mga yun eh. Ano ba yung ROI ko sa'yo? 'Di ba? Yun lagi eh, follow the money. Anyway. Merong iba Mm. yung mga client na mismo yung nagbibigay ng raise pati Oo. ng Yun naman, oo. opportunity na sasabihin, Mm. ayun nga mag-partnership Pati bonus, tayo o 'di ba? kaya Oo. bigyan kita ng commission ganun base Yan, oo. para 'di ba kasi minsan sa result din eh. Pagka hindi Mm. naman yung ibang mga client naman
marunong sila makiramdam kapag Mm. nakikita nila yung employee, sobrang, or yung partner nila or yung SEO nila, sobrang dedicated sa work, tapos talagang Mm. nagkakaroon ng result, 'di ba? Nagpapasa tayo ng, ugaliin nyo magpasa ng monthly report or Yan, ng oo. quarterly or ng yearly report para makikita nila yung value talaga ng ginagawa nyo. Mm. So, pagka nakita kasi nila yun, sila na mismo yung magbibigay sa inyo ng ano ng raise or ng commission nga. Mm. Bigyan mo silang dahilan. Yun yun. Anyway, anong mindset sir yung pwedeng makatulong para hindi mawalan ng motivation kahit na nakaka-experience ka ng rejection or worst termination? Yun. Yung natutunan ko dito sa sender, para siyang wag parang hindi man lang siya na-stress na nawala siya dun Oo. sa, Oo. kasi meron na siyang bago eh. Mm. So, Pero ang tanong dun sir, kung paano kung wala? 'Di ba? Parang kung wala, natanggal. Oo, yun. oo. Oo. Siyempre, wag mong isipin na yun na yung end ng world or ng mundo para sa'yo. Mm. Kasi Mm. bawat may nagsasarang pinto, mayroon din nagbubukas na bintana. Yan. Okay? Oo. May mga panibago opportunity na papasok for sure. Kasi yun Totoo naman yan. tayo lahat. Kailangan natin ng growth mindset. Kasi, di ba, dun sa experience nga niya, ganda eh. Yung pangalawang employee or pangalawang client niya, mas tumagal pa siya doon. Tapos, syempre, baka mas mataas pa yung rate nun. Mas naging masaya Mm. siya dun Oo nga. sa nangyari na yon. Mm. Okay. Nataon lang na meron kagad kapalit, 'di Ah, ba? Oo. okay. So, mm. Pag wag kayong mawalan ng pag-asa, pwede na lang ulit. Ayusin niyo yung profile niyo sa mga social media, sa Upwork or sa LinkedIn. Tignan niyo kung ano pa yung mga i-improve niyo doon. Maglagay kayo ng mga portfolio, ng case study siguro para ma-add para pag nag-apply ulit kayo, mas maganda na yung profile niyo kaysa dun sa previous na nag-apply kayo. So, Mm. continuously mag-add lang kayo ng mga testimonial ng client, reviews, basta kung ano pa yung makakapagpa-improve ng portfolio Mm. nyo. Yung gawin nyo. Huwag kayong mawalan agad ng pag-asa. Oo. So ano yan eh, parang control what you can control. Tapos hayaan mo na yung di mo makokontrol Mm, like tama. na-terminate ka, 'di ba? And also, lagi niyong isipin na kung na-reject man kayo or na-terminate kayo, hindi yun dahil Hindi well, kayo case to magaling. case basis o parang pero case to case basis din kasi baka talagang nag-luck kayo or something. Pero kung alam niyo naman ginawa niyo yung part niyo, 'di ba? Baka hindi yun dahil sa inyo, baka may shift lang sa trajectory ng goals yung client Mhm. or may nangyari katulad nga yung kanina recession or whatnot, 'di ba? Mhm. So wag niyo Mhm. laging iisipin na ganun. Kung ginawa niyo naman yung part niyo, ginawa niyo yung best niyo, baka hindi yun dahil sa inyo, baka may mga other factors pa. Kaya wag kayong masyadong madadown and isipin niyo na kayo yung dahilan, am I not enough, mga ganun. So wag kayong masyadong maging down, maging positive lang kayo lagi. Tapos makinig kayo ng SEO kwentuhan every Yan. Saturday. And Matatanggal stress nyo dyan. nagpa. Anyway, paano ka dapat mag-handle ng clients na bumabalik sa iyo after ng Oo. hindi magandang experience. So sabihin mo sa Oo. kanila, it's your loss not mine. Hindi, joke lang. Sige, sir. Hindi, dito, okay pa din na kahit na hindi niya Open. tinanggap yung, Mm. Mm. yung proposal or na bumalik siya, Mm. dapat open pa rin yung communication na hindi Mm. basta-basta ito turn down nyo na lang agad na parang, uy, bahala kayo dyan. Parang, basta ako, nasa masayang lugar na ako. What the? Sabi mo yan. Hindi ganun. Kasi, may chance pa din na malay nyo, hindi ngayon yung perfect time, pero sa susunod na medyo kilala na nila kayo, may na-build nyo na yung connection nyo with them. Kasi Mm. may mga chances yan, yung ibang client, i-refer ka naman sa iba. Yan Kahit ang pa maganda. sabihin mo pa Mm. na medyo red flag tong client na to, pero kapag binigyan ka nung another client na ni-refer ka niya, red flag pa ba sa'yo yun? 'Di ba? So, kapag Wow, kapag yung yellow flag na. yeah. So kapag isang client pa green flag na. So yun, isipin niyo palagi na magiging network niyo sila. Network niyo sila, yung mga Mm. previous clients especially. Pwede niyo silang kontakin. Minsan ganun, baka mag-iba sila. May mga client kasi ako dati na naging SEO agency owner. Pero ngayon Mm. iba ng niche. So Oh? parang Mm. like, siguro YouTube, yung isa YouTube na, yung isa paid ads na, gano'n, yung isa web dev na. So parang ang dating, ako nag-stay ako sa SEO, alam nila na ako yung pwede nilang kontakin Mm. kapag gusto nilang mag-partner, kapag meron silang Yan. mga Oh. opportunities. Papasa na lang Ganun sa'yo, lang. no? Oo, Oo. ganun laging iisipin nyo. Kasi ako talaga, ganun yung ginagawa ko.
kahit na mga old clients, mga hindi maganda yung naging pagtatapos ng Experience. Mm-mm. experience, pero tinatry ko pa rin na maging maging open and then connections pa rin talaga sa kanila. Oo. Mm-mm. Maliit lang Oh, yung mundo ng SEO. kaya nga. Yung masyadong may bad blood na nakipag-badmouth ka pa sa kanila Ay. na, oo, yun ang mahirap. Yun ang mahirap i-repair eh. Kaya hanggat maaari tawag dito, yung composure nyo every time, lalo na kapag email, o kaya, lalo na pala kapag ka yung talagang meeting na alam nyo na, may mga times kasi na ganun. Minsan yung temper nyo mawawala, pero ayun nga, dapat yung composure nyo nandun pa rin para, yun nga yung sinabi ni sir, baka along the way, 'di ba? Meron silang maibigay na referral sa inyo. O kaya ipasa katulad doon Project. nag-shift, 'di ba? Naging paid ads na. So, saan nila Mm, ilalagay mm. yung mga SEO nila na maayos Baka, naman yung trabaho mo yun, 'di ba? mm, So, baka mabigay sa iyo lahat yun. baka mabigay ka 10 pa. account yun. Tama. Yahoo! Ganun lang. Huwag kang Oo. basta-basta magre-reject na, Mm. especially sa client. Pero Yan. kung kunyari, tingin mo naman, nagbago na yung client, nakita nila yung worth mo. Yun nga, kausapin mo sila at pag-set ka na ng boundary Mm. this time kung gusto mo pa silang kuhanin ulit. Tapos sabihin mo times 2 na yung rate mo. Ayun, pwede din. Malay mo, kung ang tagal na din nun. Kasi, Oo. syempre, tayo, after a year, gusto natin talaga, nagre-raise tayo, 'di ba? Na, Yes siguro kahit naman. mga, Mm. basta, kung magkano man yung gusto niya. Basta, gusto natin, pataas tayong lahat. Oo. Hindi natin gusto magstay or pababa. Ayaw natin yon. Mm. Gusto natin pataas lahat yung rate natin. Dapat lahat payaman, no? Yeah, team payaman. So, yun, yan, thank you sa, nagsisend ng kwentong SEO freelancer sa atin. O kahit na nasa agency ka, pwede ka rin naman mag-send Oo, sa mag-send kayo sa SEO amin. kwentuhan. Email lang Mm, kayo or mag-chat kayo sa page ng SEO Kwentuhan or sa amin ni Coach mm, Jello. Kasi may yan. chance kayo na mapili dito and then papadala namin kayo ng SEO Kwentuhan merch of your Yun. choice. Of your choice, ha? Yeah, yeah, Nice. yeah. Yan, yan. So, yan. Hanggang sa muli, guys. Ito yung kwentuhan na marami kong mapupulot na aral, eh. No? Kahit na nasan ka, Mga kunyari. personal talaga eh. Hindi Oh, basta-basta mababasa mo lang sa vlogs mm, or maririnig mo sa mga nagtuturong guru. kahit na nagda-drive kayo, kaya nagluluto kayo nung kakainin nyo para sa shift nyo mamayang gabi, di ba? Kinig lang kayo dito para, ayun, happy-happy lang tayo. So, yun. Next time ulit, follow us on YouTube. Podcast namin nasa Spotify na rin. And also yung page namin, Mesyo Kwentuhan. So, yun. Sir Gab, okay na. Let's Okay go. na. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.